Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Maitaas singil ngayong buwan ang power distributor na Meralco. Sa anunsyo ng kumpanya, maglalaro sa humigit 46 centavos per kilowatt hour hanggang lampas 11 pesos at 41 centavos ang itataas sa singilan ng billing ngayong Mayo. Ibig sabihin karagdagang 92 pesos ang maikakarga sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour, 139 pesos sa mga kabahayang may konsumong 300 kilowatts per hour, 185 pesos sa 400 kilowatts per hour at 231 pesos naman sa 500 kilowatts per hour. Paliwanag ng Meralco, pangunahing nag-ambag sa taas singil ang nagsiakyatan ding generation rate, transmission fee at iba pang charges. Signipiko ang itinaas ng overall generation charge sa wholesale electricity spot market at power supply agreements dahil na rin sa mataas na demand sa Luzon grid, kalakip pa ang unplanned shutdowns ng ilang power plants. Samantala, iniulat din ng Meralco na umabot sa 40 ang insidente ng power interruptions nitong Enero hanggang Marso dahil sa mga nagpapalipad ng saranggola. Mas mataas ito kumpara sa 26 na kaso sa kaparehong panahon ng 2023. Apelan ng Meralco sa publiko, iwasan ang pagpapalipad ng saranggola o pangunguha ng prutas malapit sa power lines, lalo't nagiging sanhi ito ng interruptions at mga aksidente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usapang kuryente pa rin, tiniyak ng Department of Energy o DOE na maraming power plants ang inaasahang magiging online sa mga darating na buwan at taon. Ginawa ng kagawaran ng pagtitiyak sa gitna ng pagdinig sa Kamara hinggil sa usapin ng enerhiya sa bansa at sa ilang mga naitalang pagnipis ng supply ng kuryente sa mga nagdaang linggo. Ayon kay DOE Undersecretary Sharon Garin, ang mga mag-ooperasyonalisang planta ay inaasahang aabat sa sunod-sunod na yellow at red alert status ng mga grid at sisiguro sa pagtamo ng yearly demand. Partikular na tinukoy ng opisyal ang aabot sa 1,194 megawatts na power capacity na under test at nasa commissioning stage na hanggang nitong Abril. Sa kabuuan ng 2024, aabot na aniya sa 4,148 megawatts ang committed power projects o nasa financial closing o under construction na. Hanggang sa 2028 naman, target nilang makapagdagdag ng kabuuang 12,982 megawatts capacity mula sa committed power projects upang makamit ang power demand growth rate na 7% kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naging maganda ang net income ng Converge ICT Solutions sa unang 3 buwan ng 2024. Sa isang pulong balitaan, iniulat ng telco company ang 2.5 billion pesos na kita nito sa unang quarter ng taon, di hamak na mas mataas kumpara sa 2.17 billion pesos na net income sa kaparehong panahon ng 2023. Iniulat din ito ang 9.54 billion pesos na combined revenues mula Enero hanggang Marso na malaki ang inilago mula sa nakuhang 8.64 billion pesos noong January to March ng nakaraang taon. Kasunod nito, tiniyak ni Converge Chief Executive Officer Dennis Anthony Uy ang karagdagan nilang pamumuhunan sa new technologies nang sa gayon ay mapalawig pa ang kanilang serbisyo sa mas marami pang customer. Kamakailan lamang nang pumirma ng kasunduan ang Converge sa Naver Cloud Corporation ng South Korea para sa pag-explore ng oportunidad sa cloud market.
Nag-allocate din ito ng nasa 17 hanggang 19 na bilyong pisong capital expenditure ngayong taon na siyang gagamitin namang pambayad sa international subsea cable projects at capital outlays para sa data centers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.